personal dashboard. Click lang po natin yan mga idol. At tapos, scroll up at hanapin si monetization. Yan po. At i-click po natin si monetization at mapupunta po tayo dito sa ating monetization tools. At tingnan nyo po mga idol, ito po yung mga eligible tools ko dito sa monetization. Itong stars, bonuses, tsaka in-stream ads. At yung subscription mga idol ay hindi pa po siya eligible. So mga idol, dito po tayo sa star. Yan, click lang po natin yung setup. Diyan sa star, yan po. Tapos po mga idol, mapupunta po kayo dito sa earn money with star. Yan po. So mga idol, meron ditong get paid, connect with funds, at saka BU. So mga idol, click lang po natin itong sa baba, itong get started. Tapos po mga idol, mapupunta po tayo dito sa let's start with the basic. Yan po. So mga idol, dito po, kailangan po natin ilagay ang ating mga information. Tulad ng legal first name, legal last name, tsaka date of birth, at tsaka yung country. Yes po. So mga idol, kailangan po ang ilagay nyo pong mga information dito ay yung tama. Yung totoo nyo pong mga pangalan. Yes po. At yung mga totoo nyo pong information. At dito po sa country mga idol, ang ilagay nyo lang po ay Philippines. At kung nasa ibang bansa po kayo, make sure po mga idol na yung bansa po na tinitirhan nyo ay eligible po kay Facebook Star. Yes po. Kasi po mga idol, meron po mga bansa na hindi po eligible kay Facebook Star. Tulad po ni Crimea, Cuba, Iran, North Korea, South Korea, Syria, Russia, at saka Lebanon. Yes po. Yan po mga bansa na yan mga idol, ay yan po ang hindi eligible kay Facebook Star. I do hope po na wala po kayo dyan. Kasi pag nandyan po kayo sa mga bansa na yan, ay hindi nyo po masisit up ang inyong Facebook Star. So mga idol, click lang po natin tong next. Yan po. At mapupunta po tayo dito sa business info. Yan po. So mga idol, meron po dyang country tsaka business type. So mga idol, ang ilalagay nyo lang po sa country ay Philippines. At ang ilagay nyo lang po sa business type ay individual. Yes po. Tapos po mga idol, click lang po natin yung next. At dito po tayo mapupunta sa enter your info. At dito po mga idol, as you can see, nakalagay na po dito ang inyong legal first name. At ang ilalagay nyo lang po dito mga idol ay itong middle name. Sa part na po dito mga idol ay ilalagay nyo lang po ang middle name. At kung wala naman po kayo middle name mga idol, ay huwag nyo lang po ilagay. Yes po. So pag meron po mga idol, kailangan nyo po ilagay. At take note po mga idol ha, sa lahat po nga nagpipill up dito ng mga legal first name, tsaka legal last name, at yung naglagay po ng middle name, make sure nyo po mga idol na huwag nyo pong kalimutan ang mga information na nilagay nyo po dito. Kasi po mga idol, mamaya pag mapunta na po tayo dito sa mga tax info, ay kailangan po itong mga nilagay nyo pong mga legal information. Lalong-lalo na po pag naglagay po kayo ng middle name. Yes po, doon po sa signature kasi kailangan na kailangan po yan mga idol. So mga idol, scroll up lang po natin. Papunta po tayo dito sa state, province. Yan po. So mga idol, ilagay nyo lang po dito yung lugar kung saan po kayo nakatira. Sa probinsya ba o dito sa Metro Manila. Yes po. At ilagay nyo rin ang zip code or postal code. Yan po. Tsaka po, ang phone number, ilagay nyo po. Tapos, yung email or Gmail nyo po, ilagay din nyo po dyan. Yan po. At dito po sa baba mga idol, ito pong Tax Identification Number or TIN, ay kung meron po kayong Tax Identification Number, ilagay nyo rin po dito mga idol. At kung wala po kayong Tax Identification Number or TIN, huwag po kayong mag-alala mga idol kasi pwede po ilagay dyan ang unemployed. Yes po. Tama po ang narinig yung mga idol. Pag wala po kayong TIN number or Tax Identification Number, pwede nyo po ilagay dyan ang unemployed. Yes po. So pag okay na po mga idol, scroll up lang po natin. Then, mapupunta po tayo dito sa VAT or GST Registration Number. Yan po mga idol. So dito mga idol is optional.
So, kayo na po bahala mga idol kung lagyan nyo po o hindi. So, pag hindi po kayo makapag-proceed mga idol, pag hindi nyo po yan nalagyan, ay ilagay nyo lang po ang inyong tax identification number dyan. Yes po. So, mga idol, nakita nyo po yung square dyan sa baba, yan. So, click nyo po yan mga idol para mag-check, para po makapag-proceed na po tayo. So, mga idol, click lang po natin sa next. At dito po tayo mapupunta sa payout method info. Yan po. So mga idol, dito po sa choose how you like to get paid, ang pipiliin lang po natin mga idol ay itong link your PayPal method. Yan po. Sa baba po. Yan. So, click lang po natin yan mga idol para po magkulay blue. So, click po natin itong sa baba mga idol, itong link payout method. Yan po. At mga idol, mapupunta po tayo dito sa login with PayPal. Yes po, yan po. So mga idol, dito po, ilagay nyo lang po ang inyong Gmail or email. Tapos, click nyo po yung next. At mapupunta po kayo dito sa password. At ilagay nyo po yung password yung mga idol. Tapos nyo po ilagay ng password mga idol, click nyo po itong login sa baba. Yan po. Tapos po mga idol, antayin nyo lang po na mag-login. Yan po. So mga idol, mapupunta po tayo dito sa add your tax info. So, click lang po natin si add your tax info, yan sa baba. At mapupunta po tayo dito sa login your Facebook account. Yan po. So, dito mga idol, ilagay nyo po yung email ng inyong Facebook, tsaka yung password. Tapos, click nyo po yung login. Tapos mga idol, click po ulit yung continue. Then po mga idol, mapupunta po tayo dito sa get started. So, mga idol, dito po sa are you a US citizen, US permanent resident? So, i-click nyo lang po dyan mga idol ang no. Yan po. Tapos po mga idol, scroll up nyo lang po. Tapos, dito po tayo mapupunta sa are you acting as an intermediary agent? Yan po. So mga idol, ang i-click nyo lang po dyan ay no. So mga idol, scroll up lang din po natin. At dito po sa country mga idol, ang ilagay nyo lang po ay Philippines. Tapos, click natin si next. So, mapupunta po tayo dito sa ating address. Yan po mga idol. So, nakita nyo po yung square dyan mga idol. So, click nyo lang po yan mga idol para po mag-check. Click lang po natin yung next. At dito po tayo mapupunta sa provide additional details. So, dito po mga idol, i-click lang po natin tong sa unahan. Ito pong 0% of services will be physically performed inside the United States. So mga idol, scroll up lang po natin at mapupunta po tayo dito sa signature. So mga idol, dito po sa taas yung may maliit na square, i-check lang po natin yan mga idol. Yan po. Tapos po mga idol, dito po sa signature ay hindi po tayo pipirma mga idol. Ang gagawin lang po natin mga idol ay ilagay po natin ang ating legal full name dito. Yes po, diba sinabi ko po sa inyo kanina na ang lahat po na nilagay niyong information dapat po hindi niyo po kakalimutan. Kung naglagay po ba kayo ng middle name or hindi. Kung naglagay po kayo mga idol ng middle name, ilagay niyo rin po dito sa signature para po hindi po mag-error pag nag-proceed na po tayo. Tapos, proceed na po tayo, click po natin tong next. At dito na po tayo mapupunta mga idol sa review and submit. Yan po. So mga idol, ito na po yung tax form nyo mga idol. Yan po. So scroll up lang po natin mga idol at i-click po natin tong submit form. At ito na po mga idol, ang inyong tax information is complete na daw. Yan po. So click po natin tong done. At ito na po ang lumabas mga idol. You can now use